Mabisang panggayuma upang labis-labis ang pagmamahal ng taong ang iyong nais o ang inyong kaparihas. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na naman video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano natin gayumahin ng labis ang ating mga partner. Dahil gusto natin ay tayo lamang ang mamahalin at hindi tayo lulukuhin nito, hindi tayo sasaktan nito at tayo lamang ang kanilang kaligayahan. Ito ay pwedeng gawin sa parehas ang kasarian, babae to babae, and lalaki to lalaki, and syempre sa ating babae at lalaki na mag-partner. And pwede mo rin itong gawin kahit na kayo ay magkalayo at magkalapit sa isa't isa. Dito po is kailangan natin dito ng ating gagamitin sa paggawa ng ritual na ito. Kailangan mo lang dito maghanda ng garapon or di kaya bote na babasagin. So, dapat po ay babasagin dahil ang babasagin na bote, ito ay nagbibigay ng malakas or mas malakas pa na energy sa ating mga ginagawa. And dapat po may takip ito. Kahit anong klaseng bote basta babasagin at kailangan na may takip. And kailangan din natin dito ng isang kutsarang asukal. Kung wala kayong asukal, pwede rin honey. So, ang asukal or honey, ito ay nagpapatamis na inyong pagmamahalan. Kailangan din natin dito ng pulang kandila or pink na kandila. Ang kandila ito ay nagdadagdag or ginagawa itong mas mabisa ang inyong pagmamahal. And kailangan din natin dito ng isang maliit na pirasong papel. Kailangan din natin dito ng panulat. So ito ang ating mga bagay na ating dapat na gamitin sa paggawa ng ritual na ito. And ayun po, kapag ready na yung mga gagamitin natin, dapat po ay kailangan na handa tayo at hindi tayo nagdududa sa ating dapat na gawin, and dapat buo ang ating loob, tiwala at paniniwala sa ating gagawin. So kapag ready ka na, pwede mo na itong simulan. Ang gagawin mo lamang dito, una, sa papel, isulat mo lamang dito sa papel ang kanyang pangalan at apelyido ng isang bisis lamang. Pangalan niya at apelyido, and yung papel na ito, iro-roll mo lamang. Dapat po, yung pagka-roll ninyo ay papunta dapat sa inyo. And kapag na-roll nyo na ito, ilagay nyo lamang dito sa loob ng buti. Ipasok ninyo sa buti o di kaya garapon ang inyong gagamitin. So, kapag nailagay nyo na dito sa loob, ilagay ninyo ang isang kutsarang asukal. Ilagay po ninyo ang isang kutsarang asukal, and kumuha kayo ng panindi, posporo o di kaya lighter, sindihan ninyo ang kandilang ito. Sindihan ninyo ang kandilang ito, and kapag naisindi nyo na, hilingin ninyo dito sa kandila na bibigyan ka ng mas malakas pa ng energy at gawing epektibo ang inyong mga ginagawa. And pagkatapos mo humiling dito, ang garapo na ito or ang buti na ito, ilagay ninyo or painitan ninyo ng kandila. Gamit ang kandila, hihilingin ninyo dito, papainitan ninyo dito ang inyong ginawa, papainitan ninyo, di bali na matunaw ang asukal dito sa loob. Kasi kapag ang asukal na nandito sa loob at nainitan ito ay matutunaw. So wala po itong problema, matutunaw, mas maganda. So, hilingin ninyo, pangalan niya, apelyido, labis-labis mo ako mamahalin. Ako lamang ang mamahalin mo habang buhay. Mamahalin mo ako na higit pa sa iyong sarili, at ako lamang ang iyong kaligayahan, at hindi mo magawang iwan ako, at hindi mo kayang mabuhay na wala ako. Lahat na sabihin po ninyo dito, hilingin po ninyo dito sa inyong ginawa. And papainitan po ninyo ang garapon or di kaya ang buti, and dapat po ay paikot. Kung hindi naman matunaw, wala pong problema. Ipaikot nyo lamang
ang init ng kandila para mas mabigyan ito ng energy. And pagkatapos mong humiling dito, yung kandila patayin nyo na at itago kung saan ninyo pwede ito itago dahil magagamit pa ito sa ibang ritual na kailangan natin ng kandila na kahit gamit na. Inyong garapon, kung meron kayong kama, ilagay ninyo ito doon sa ilalim ng inyong kama, hayaan po ninyo doon. And kung wala naman, pwede sa ilalim or sa loob ng inyong cabinet or sa drawer box. Itago ninyo at kailangan na walang makakakita o walang makakaalam sa inyong mga ginagawa. Kailan ito pwedeng gawin? Mas mabisa ito sa araw ng Tuesday and Friday or di kay kabilugan ng buwan or may sinag ang buwan. So, medyo stricto ito kaya yun lang ang araw na dapat natin na gumawa. And sa oras naman, kahit anong oras, wala pong problema. So, ayun po, hintayin ninyo ang bisa nito at kayo po mismo ang makakaramdam na gumana na ang inyong ginawa. Salamat po sa inyo. Bye-bye everyone. God bless us all.